Hindi lamang pinaigting na pagtutulungan sa defense and maritime ang inaasahang ibubunga ng Trilateral Summit na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay dahil inaasahang maglalagak ng bilyong-bilyong dolyar ang US at Japan sa Pilipinas sa loob ng ilang taon. Mula sa Washington, D.C., ating alamin ang sentro ng balita ni Alan Francisco live. Angelique, mag-alas 8 ng gabi local time yan dito sa Washington nang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa makasaysayan at kauna-unahang Trilateral Summit. Mainit na tinanggap ng mga opisyal ng Philippine Embassy at Estados Unidos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon nang dumating sa Joint Base Andrews sa Maryland. Dadalo si Pangulong Marcos sa Trilateral Summit kasama si US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. May ikipagpulong din si President Marcos sa mga business leaders at hikayating mamuhunan sa Pilipinas. Kaugnay niyan, positibo si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na makalikom ang gobyerno ng $100 billion na investments sa susunod na 5 hanggang 10 taon mula sa Trilateral Summit. Mula yan sa sektor na enerhiya, digital infrastructure at iba pa. Sa katunayan, sabi ng Ambassador Romualdez, isang energy company ang planong mag-supply ng maliit na nuclear power plant sa bansa. We have a lot of areas where we are putting ourselves, our economic managers are putting our country into a situation where we're opening up our economy, especially in energy, which is very important for us, and also, of course, in digital infrastructure and infrastructure, physical infrastructure as also one of the other aspects of our economic package that we'd like to offer for potential investors. Ang bagay na yan ay tiyak aniyang makatutulong sa ekonomiya partikular ng Pilipinas. Pero hindi lang pang ekonomiya ang inaasang pag-uusapan sa summit dahil nariyan din ang pagtutulungan ng tatlong bansa sa depensa at maritime. Kaugnay ng maritime, sinabi naman ng US National Security Communications Advisor John Kirby na walang dahilan sa China para aniya mag-overreact sa tinatawag na quadrilateral cooperation sa South China Sea sa pagitan ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan. Reaksyon naman niya ito matapos tanungin hinggil sa importansya ng maritime patrol na isinagawa ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Kasabay nito, ang kanyang paalala sa China na tumalima sa 2016 Hague-based decision na nagtataguyod ng karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa South China Sea. I can't speak for the PRC reaction one way or another except to say there's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea, and we did. Muli namang binigyang diin ng gobyerno ng Amerika ang paninindigan nitong pagsuporta sa Pilipinas hanggang si Biden ang Pangulo ng USA. Sagot ito ni Kirby nang tanungin hinggil kung ano man ang magiging resulta ng US election sa Nobyembre. Angelique, idagdag ko lang, sinabi rin ni US Communications Advisor Kirby na yung naging phone call ni na Chinese President Xi Jinping at President Biden ay hindi makaapekto sa bilateral meeting ni President Biden at ni President Marcos. Live mula rito sa Washington, D.C., Angelique. Yes, Alan, ngayong nandyan na ang ating Pangulo, ano-ano ng mga aktibidad ang dinaluhan o dadaluhan pa niya? Angelique, mamayang alas 3 ng hapon habang 3 a.m. dyan sa Pilipinas ay isasagawa na itong makasaysayang trilateral meeting ni Pangulong Marcos, ni President Biden at ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Bukod dyan, yung ilan sa mga gabinete o kalihim ni Pangulong Marcos ay may mga bilateral meeting din na pangunahan. Halimbawa, ang kalihim ng DFA ay may meeting sa kanyang counterpart dito. Gayon din, yung kalihim ng DTI ay may meeting din o pagpupulong sa kanyang katumbas na opisyal dito sa Estados Unidos. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.